Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Today, we will hear God and we'll talk about God's revelation concerning divine healing. Join me please in the book of Matthew chapter 4, verse 23 and 24. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, and paralytics, and he healed them. So ito po yung unang-unang public ministry ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos niya pong i-reveal ang kanyang sarili with the affirmation of God the Father that He is the Messiah, the Son of the living God. Na kung saan siya po'y nagturo ng aral patungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Kasabay po ng kanyang mga pagtuturo at pangangaral, pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo. Sa kanya pong full blast healing ministry. At ito pong klase ng pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo ay tinatawag po ng Bible, dinipain po ng langit sa salitang divine healing. What is divine healing? Divine healing is healing all the sick in the power of the Holy Spirit. In answer to the faith of those who want it and the prayer of faith of those who minister to them, who needs it. That is divine healing. Na wala pong ginamit ang Panginoong Jesucristo anuman pong gamot, injection, therapy, radiation, cobalt, chemo, o iba pa pong bagay concerning materia medica na siya pong ginagawa sa buong mundo ngayon para ang lahat po na may karamdaman ay gamutin. Ang tangi pong ginamit ng Panginoong Jesucristo ay ang kapangyarihan ng God the Holy Spirit. Kaya ang mga tao po na nagsipunta sa Kanya, na nakaranas po ng iba't ibang kagalingan sa kanilang mga iba't ibang mga sakit at karamdaman, ay hindi po nagastosan ng pera. Hindi po nagdanas po ng marami pong injection, laser surgery, cobalt, chemo, therapy. Because when the Lord ministered the fullness of God in Him, in His humanity, to all the sick people, then God, who is powerful and all-powerful, that has all the power to heal all the sick, touch them and heal them all. Kaya kung ating pag-aaralan ng buhay ni Jesus, madidiscover natin na kahit siya po ang anak ng Diyos, ay hindi siya nag-minister. Kahit minsan, sa sinumang tao, sa anumang lugar, anuman ang sitwasyon ng bawat isa, malibang una sa lahat, siya po ay napuspos ng Diyos Espiritu Santo. Sapagat alam ni Jesus na Diyos lamang ang may tanging kakayahan at kapangyarihang pagalingin ang lahat ng tao na merong iba't ibang mga sakit at karamdaman. Personally, as a family, and masses. Kaya kung pag-aaralan natin sa mga susunod na mga chapters na binanggit ko kanina, napakaraming taong sumusunod sa Lord. 10,000, 15,000, 20,000, and more than that. Lahat po sila sabay-sabay na gumagaling. Because God is too much and so much for all of them. At dito po sa divine healing ministry ni Jesus, kaya niya pong pinapaabot sa lahat na ang Diyos na sumasa Kanya sa kalagayan bilang tao. Ang buong kapuspusan ng Diyos na sumasa Kanya according to John 17:22, Luke 4:18-19, Hebrew 1:9, Colossians 2:9, John 3:34, is so much greater and so much powerful than any sin, its nature, so much powerful than any sicknesses and diseases. So much powerful
than any death. So much powerful than any demon in hell. And so much powerful against the devil. Ako, naniniwala ako with my whole being. Hindi lamang po na-relieve ang lahat ng nagpunta kay Jesus para gumaling sa iba't iba nila mga sakit at karamdaman. But the same time, sila po ay na-relieve sa maraming gastos ng pera. Na-relieve po ng paulit-ulit na pabalik-balik sa doktor, chemo, radiation, therapy, check-up, testing. Na-relieve po ng stressful activities mula sa tahanan, patungo sa klinik at ospital ng doktor na kung saan siya gagamutin. Hindi lang po sila ang na-relieve, pati po mga kamag-anak nila na walang tila sila po'y binabantayan, inaasis, inaalalayan, pinapainom ng gamot, pinakakain. Indeed, it is a great relief to all. Kaya napakagandang maranasan po ng lahat na may karamdaman, hindi lang sa bansang ito, kundi sa buong mundo, ang divine healing. Because it will give them a total relief. A total relief. Mula doon sa may sakit, kasama ng kanyang buong pamilya. Kasi alam niyo, pag may sakit isang tao, marami hindi na nakakapagtrabaho para bantayan yung kanyang ina, ama, anak. Pati pag-aaral, minsan hindi na naasikaso. Kasi walang magbabantay. And I personally, kami ni nanay, we have seen that, we have known that. Na nakalipas lang meron kami pinag-pray ni nanay na hospital wala pong kamag-anak niya yung gusto magbantay kasi kailangan magtrabaho, wala silang kakainin. At sa awa namin ni nanay, kami pa yung nagpapunta roon ng mga magbabantay. Hindi naman namin kaano-ano yun. Anak lang natin sa pananampalataya, pero yung pag-ibig namin masigit pa kaysa sa kamag-anak nila. Kasi walang gustong umako ng tungkulin. Hindi mo rin naman masisi yung kamag-anak. May mga anak. Ay ipakakain sa mga anak. Kung hindi magtatrabaho, 3 araw na nga lang ang trabaho sa loob ng 1 linggo. Pag nakalima, miracle sa kanila yun. Yan, ibabayad sa ilaw sa tubig. Anong gagastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay? Kaya lahat po ay nare-relieve. Pag ang lahat po ay nakaranas ng divine healing. Napakalaki pong kaligtasan, kaginhawahan ang dumadating po sa lahat na nakaranas ng divine healing. Mula doon sa may sakit, patungo sa kanyang buong pamilya. Lahat po talaga relieve. Divine healing reveals that it is God's nature to heal all the sick. Ang divine healing po ay nagpapakita na kalikasan ng Diyos na magpagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Na magpagaling ng lahat ng mga sakit at karamdaman. Kalikasan. So, ano pong ibig sabihin nun, Tate Apostol? It is His nature to heal all the sick. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi niya po kinakailangang pagpaguran na magpagaling. Hindi niya kinakailangang pag-aralan. Hindi niya kinakailangang mag-struggle. Hindi niya kinakailangang magsumikap. Hindi niya kinakailangang mag-aaral kung paano magpapagaling. Kalikasan po niya yun. Dapat nating maintindihan yan. Hindi niya po pinapagplanuhan kung paano magpapagaling. Unlike sa doktor, marami pong plano kung kailan ka uoperahan, paano ka uoperahan, saan ka uoperahan, anong gagamitin sa operasyon. Napakarami. Napakahabang oras ang gugugulin mo doon lamang sa preparasyon kasama ng paghanda ng maraming pera. Sa divine healing po, walang ganon. Hindi ni Jesus kinakailangan maghanda kung paano magpapagaling at ihanda ang mga gagamitin kung paano magpapagaling. O mamroblema sa lugar kung saan niya gagamutin ang may karamdaman. Kalikasan niya magpagaling. Kaya kahit saan siya po'y nagpapagaling, sa bundok, sa dagat, sa sinagoga, sa tahanan, sa kalsada, sa palengke, kahit saan. Kaya ganun kalaki ang mitiin ng Diyos na mga apostol magmula noon na siya'y tumawag ng mga apostol. Hanggang ngayon ay manatili sa church. At wag mawala, umakalimutan at maisang tabi kahit minsan, kahit saglit. Dapat alam ni Jesus, ng God the Father, ng God the Holy Spirit, na pag wala ang mga apostol, ang divine healing ministry
ay nanakawin ni Satan sa church. At tuturuan niya ang churches sa mga nasa Bible na umasa sa materia medica, na siya pong kaparaanan ng mundo, na siya rin pong method na ginagamit ng mga Egyptian na mag-reveal si Jesus sa mga Israelita ng kanyang sarili at magsabing, I am the Lord your God who heals you. In Exodus 15:26 ay sinasabi niya, ang mythology nga i-apply ko sa inyo, hindi kagaya ng ginagamit ng mga Egyptian. That is materia medica. Ang mythology yung gagamitin ko sa inyo, methodology ng langit. At yun, ang divine healing. Through my Holy Spirit, through my divine presence. Even though hindi ko sinasabi na hindi nakakatulong ang materia medica at malinaw na hindi po ako laban yan. Pero ang sinasabi ko po yung malaking relief at relief at ginhawang mararanasan ng lahat pag naranasan mo divine healing. Na hindi mo matatamo sa materia medica at operasyon. At iba pang proseso ng panggagamot ng mundong ito. Hindi rin ako nagbabawal kung merong gustong mag-apply niyan sa mundo. Na hindi ko rin sinasabing kasalanan at mali. Ang sinasabi ko ay malinaw. Ang imposible sa tao at mahirap sa tao at paghahandaan ng mga doktor na maraming oras at panahon para pag-aralan ka at alamin yung kaso mo sa Diyos ay saglit lang. At yun pong napakahalaga sa revelation ng divine healing ministry ni Jesus. At kung ito po ang ministry ni Jesus, ito rin dapat ang ating ministry. Part po ng trabaho ng church ay divine healing and miracles. At yun po ang sinasabi ng 1 Corinthians 12:28. Hindi lang po teaching at preaching, hindi lang discipleship, hindi lang water baptism, hindi lang Holy Communion, hindi lang po mag-ordain, hindi lang po yung magkasal at mag-dedicate ng mga bata. Dapat ang unang dapat maintindihan po ng pastor at spiritual director ng evangelical, full gospel, charismatic, at prophetic ay ang katotohanang bahagi ng ministry po nila bilang church ay healing and miracles. Divine healing. Kaya pinanatili ni Jesus ang mga apostol sa church hanggang ngayon upang ang bagay na ito ay pagtibayin. I-import sa church with tears and compassion in our heart. Buksan ang pananaw ng church that a life in Christ is a life like Christ. Hindi na tanong kung Baptist ka, Methodist ka, Presbyterian ka, Yemelip ka, Unida ka, Protestante ka, Charismatic ka, Full Gospel ka, Prophetic ka. Ang importante yung simpleng truth. Pag na kay Kristo ka, obligado kang mabuhay kagaya niya. For a life in Christ is a life like Christ. At bahagi po ng pamumuhay ng church, kagaya ng Panginoon Kristo, ay magpagaling ng lahat ng may sakit at karamdaman at magpagaling ng iba't ibang klase ng mga sakit at mga karamdaman. Divine healing reveals that it is God's nature to heal all the sick. Kalikasan niya po yun. Yun siya. Isn't that so amazing, no? So interesting. Hindi siya mag-aaral kung paano magpapagaling. Hindi siya mamumroblema kung paano magpapagaling. Hindi po siya magpaplano kung paano magpapagaling. Kusa po siya magpapagaling. Kalikasan niya yun. At yan yung sinasabi ko sa inyo paulit-ulit na lang, lalo na nakalipas nating mga pagtitipon, na nakalipas na mga araw. Dahil si Kristo yung ating divine substance, divine nature, divine being. Kaya napakadali lang sa ating magpagaling ng iba't ibang sakit at karamdaman. Na yung purpose kung bakit tayo pinuspos ng Diyos ng kanyang sakdal na kaluwalhatian ay para gawin ang lahat ng ginawa ni Jesus. Hindi natin kailangan mag-struggle kasi hindi naman tayo nagpapagaling eh.
si Kristo na nakatira sa atin na merong nature, healing nature, na pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Ulitin natin, hindi naman tayo nagpapagaling. Si Kristo na nakatira sa atin na merong healing nature na kaya magpagaling ng lahat ng iba't ibang klaseng sakit at karamdaman. Ang trabaho lang natin ay i-minister siya at ang trabaho niya ay magpagaling ng lahat ng may sakit at karamdaman sapagkat yun ang kalikasan niya upang maranasan ng lahat ng may sakit at karamdaman ng divine healing. Next, divine healing is the revelation of how powerful God is. Ang divine healing po ay kapahayagan kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Ang divine healing po ay nagpuprove, nagpapakita, nagdideklara, nagpapaabot kung gaano po siya kakapangyarihan. Kasi sinasabi niya, nothing is too hard for me to do. All things that are impossible with men are possible with me. So, kailangan niyang i-prove yun. Sinasabi niya, nothing is too hard for me to do. Dapat niya i-prove yun. And divine healing is one of the proof that God is so powerful. Kasi nga, nagsigaling ang mga tao. Pinasa ko sa inyo, paulit-ulit na lang. Bulag, pipi, bingi, may ketong, may cancer, may leukemia, may myoma, patay, demon possessed, may arthritis, may problema sa earwax, sa eardrum, bingi, baldado, paralyzed, naka-wheelchair. Lahat po'y pinanggaling niya. Na wala po siyang ginamit na kaparaanan ng mundo, kahit isa. So, ito po'y pagpapakita na siya po ay napakakapangyarihan. Kasi wala siyang ginamit na kaparaanan ng mundo, kahit isa. Ang tangi niyang ginamit ay ang church, tayo, mga anak niyang tinirhan niya, na may dala ng kanyang nature, substance, at being, na sa pamamagitan natin nahayag siya. When we minister the Lord and preach the gospel and proclaim the coming of God's kingdom in His full glory and His full power. Divine healing is the work of the Holy Spirit, ministering to all the finished work of Jesus Christ on the cross. Ang divine healing po ay gawa po ng Diyos Espiritu Santo na nananahan sa atin, na mini-minister po sa lahat ang tapos na pong trabaho ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung tapos na trabaho na yan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Yung atin pong redemption. Yung kaligtasan ng ating spirit, soul, and body. Mini-minister po yan ng Holy Spirit sa lahat. Yung sakripisyo ni Jesus sa cross, na sinasabi ng 1 Peter 2:24, that we died to sin and live to righteousness, for by His wounds we are healed. Ngayon pong salita pong yan, sa 1 Peter 2:24 ay nagdi-define na once and for all, ang issue ng kasalanan, mga sakit, karamdaman at kamatayan, once and for all, ay tinapos na po ng Diyos. Na yung ginawa ni Jesus sa cross ay sapat na upang ang problem ng sin nature, sicknesses and diseases that brings death, kasama ng poverty, ng pagka-break ng curse, ang distraction ng lahat ng gawa ni Satan, once and for all, ay tapos na. At upang ito'y matamo ng lahat, ang kailangan ng lahat ay pumunta kay Jesus. At pag meron pong isang tao na nagpunta kay Jesus, tumanggap sa Kanya bilang personal niyang Panginoon, tagapagligtas at manggagamot, then the Holy Spirit will minister to them their salvation, their healing, their deliverance, and their total freedom. So divine healing is the revelation of the finished works of Jesus Christ. Divine healing is the work of the Holy Spirit ministering to all the finished work of Jesus Christ on the cross.
Kasi nasabi po ng God the Father na yung naganap sa cross ay siyang eternal solution. Underline that word, eternal solution. To all kinds of sin, sicknesses and diseases and death. Eternal solution. Kasi alam niyo, yung binibigay na solusyon ng materia medica at ng mundo, temporal. Hindi proven. Hindi po siya accurate. Hindi reliable. Pero yung eternal solution na binigay ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa cross ay eternal solution. 1 Peter 2:20, for who himself bore our sins in his own body on the tree, at yung po ang cross, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Not about to be healed, or try to be healed, or maybe you will be healed, by whose stripe you were healed. It is a done healing. It is a done thing. Tapos na siya, nangyari na siya, naganap na siya. Tapos na ang issue ng kasalanan, sakit at karamdaman at kamatayan. Tapos na. Tatanggapin na lang ng lahat. John 19:30. So when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. And bowing His head, He gave up His spirit. It is finished. And what is finished is finished. Sino sa inyo niniwalang nung dineclare ng Panginoon sa Kristo ang salitang tapos na, talagang tapos na siya. Wala ka lang idadagdag pang idudugtong pa. Amen. Kaya pag tayo po'y nagsabi at sinabi natin, Panginoong Hesus, hindi ko tutulungang pagalingin yung sarili ko. Kasi trabaho mo yun eh. Hindi ako manggagamot, ikaw. Hindi ko tutulungang pagalingin ang sarili ko kasi hindi ako manggagamot, ikaw. Ang gagawin ko lang ay maniwala at tanggapin ang pinaniniwalaan kong sa mga sugat mo, ako'y magaling na. Pag nakaramdam ka ng kirot, saan mang bahagi ng katawan mo yan, magsalita ka. Panginoong Isus, hindi ko tutulungang pagalingin ang sarili ko. Hindi ko paghihirapang ibsan yung dinaramdam ko. Kasi hindi ako manggagamot, ikaw. Tinapos mo na sa krus yan eh. Binayaran mo na yan. Ano mang kirot yung nararamdaman ko sa amang bahagi ng katawan ko, kinuha mo na yan eh. Yun ang sabi ng salita mo sa Isaiah 53:4 and 5, Matthew 8:16, 17. Ikaw mismo yung kumuha. Hindi ibang tao o sino mang tao, ikaw mismo yung kumuha. At kung kinuha mo na yan, wala na sa akin yan eh. Kaya hindi ko tutulungan yung sarili ko para ibsan yung dinaramdaman ko. Ang gagawin ko ay paniniwalaan sa mga sugat mo. Ako yung magaling na at ikiklaim yung kagalingan. Sapat na yun. Dahil nga ako'y pinagaling mo na. And when you do that in faith, and then, Jesus said, it is finished. Yung sakit mo, yung nararamdaman mo, is finished. Paano yun, tatay? Halimbawa, nakaramdam na naman ako. Ay di, ulitin mo ulit yung sinabi mo. Paalala mo ulit sa kanya yung nangyari. Sabi ko, paalala mo ulit sa kanya. Nakinuha niya na. At ilakas mo ng malakas para marinig mo. Ilakas mo ng malakas yung sinasabi mo para marinig mo. Nang sa ganun, yung pananampalataya mo ay mag-soar high. Na alam mo, nakinuha na ng Panginoon yung kirot mo, kaya wala na sa'yo. And when you believe that, it's finished because Jesus said, it's finished. Kaya ang ikumpisal mo, ideklara mo, hindi yung nararamdaman mo, kundi yung salitang Panginoon, kinuha mo na to tapos na ito Hindi ko kinakailang tulungan yung sarili ko para mawala ang kirot. Ang kailangan ko ay maniwala na kinuha mo na ito at sa iyong mga sugat, ako ay magaling na. Wala na ito sa katawan ko, kinuha mo na Sinabi mo yan sa salita mo And when you quote His word and believe His word with all your whole heart, and then, divine healing is yours.
Amen. 2 Corinthians 4:7. For we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Meron pong binanggit po rito ang apostol ng Diyos, at yun po yung salitang treasure in earthen vessels. Ang tinutukoy niya pong earthen vessels ay ito pong katawan natin. Meron daw pong treasure o kayamanang nakatira rito. Sino po yun? Si Jesus na nasa espiritu mo, kaluluwa mo, katawan mo, na naging nature mo, substance mo, being mo, siya yung iyong treasure. At tumira siya riyan upang i-impose mo, i-minister ang divine healing sa lahat na may mga sakit at karamdaman sa bundok, sa baryo, sa bukid, sa jeep, sa barko, sa eroplano, sa isla, sa kalsada, sa palengke, kahit saang lugar. 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells or lives in you? Do you not know? That is a question. Amen. That you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you. May binanggit po siyang temple. Sa tod po ng Sanhedrin ng mga Jew at sa doctrine po ng high priest, pababa sa 70 scholar na bumubuo po ng Sanhedrin, yun po yung mga Saduceo, Escriba, Pariseo. May yung temple po, ay yung tinayo ni Herod na temple. But prior to Herod, na yung temple po, ay yung tinayo ni Solomon. Yun po yung temple. Na yung temple po, ay yung pong nirepair po ni Zerubbabel, nung panahon naman niya, yun po yung temple. At ang dumating na po ngayon si Herod, nagtayo siyang temple, ang tot nila, yun ang temple. Pero nang dumating si Jesus at nanahan po sa atin, sa kanila, una sila, din sa atin, sinasabi ng Holy Spirit at ng Apostol na ang temple, hindi yun, tayo. At kung bakit ko po ito dinidefine sa inyo, pinapaliwanag ng husto upang maintindihan ninyo na merong nakatira sa ating Jesus Christ, selyado ng buhay ng Holy Spirit, tayo naging carrier ng fullness ng glory ng Diyos, upang i-minister natin ang divine healing sa lahat. Matumira po sa atin ng Diyos upang mahayag, hindi para itago. Kasi sa maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship, matagal na po nakatago si Jesus. Nilagay po nila roon sa taguan ng kaluluwa nila. At kung sila po may mga sakit, mula doon sa pastor, takbo sila ng ospital. Chemo rito, radiation dito, laser dito, injection dito. Inuulit ko po, hindi ako against yan. Yun po ang tamang pagpapaabot ni Tata. Hindi tayo against, hindi natin sinasabing masama yan. Kung para sa kanila kailangan, yung maitutulong, di sino pipigil doon? Ang kailangan mo lang naman dyan, common sense eh. Kung makakatulong sa'yo at hindi makakasama, di, walang pangit doon. Pero ang sinasabi natin, maraming gastos to, maraming kang dinadaan, maraming hirap. At kadalasan kung wala kang pambayad, wala ka lang magagawa para dugtungan pa buhay mo. Kay Jesus, walang gastos. Matagal na pong nabilanggo ng mga bishop at pastor pababa sa kongregasyon nila at mga chairman ng Movement Coalition si Jesus sa kaluluwa nila. Binilanggo nila. Ayun, kaya doon sila umaasa. Hello. Pero kung si Jesus po hindi nakabilanggo, hindi sila aasa ron kasi exempted sila sa karamdaman. Hindi lang po COVID. Alam niyo, napakaraming sakit na mas malala sa COVID. Hello. Kaya nga para sa marami na ayaw magpabakuna, pero hindi naman tayo against kung may nagpabakuna. Kung makakatulong sa mga kababayan natin yung pagbabakuna, makapagtrabaho sila, may kabuhay sila, so walang pangit doon. Hindi ka dapat maging against doon. Kasi para sa kanila, nakatulong sa kanila yun. Yan yung faith nila. Katawan nila yan, karapatan nila yan. Bakit poproblemahin mo yun? Kung may mangyari man sa kanila, sila naman yan. At doon naman sa ayaw magpabakuna, di igalang mo rin siya. Kasi ang iba may understanding na yung pong COVID, ayon sa marami kahit mga doktor, maliit lang po yung dala nitong lagnat, sipon o ubo.
kaysa talagang sipon at ubo na mas malala. Meron nga po nag-illustrate dyan, ang sabi niya, yung ubo, 2.0. Yung COVID, 1.5 lang. Yung sabihin, mas mababa po yung dala ng COVID kaysa sa karamdaman dinadala ng mga tao patungkol talaga sa sipon, ubo at lagnat. Yun ang ibig nilang sabihin. Na siyang dahilan kung bakit ayaw nila magpabakuna. Para sa kanila, ito lang naman yung nature ng COVID Napakaliit. Hindi mo siya matatawag na malalang sipon, ubo, lagnat at karamdaman. Ordinary. Alam po nila yun. Kaya para sa kanila, normal na pagkain lang at vitamin C, okay na yan Kasi yung malalang karamdaman, na-cure ito pa. At kung bakit lang po itong COVID-19 na to, nanganak pa ng Delta variant, naging usap-usapan sa buong mundo magmula last year hanggang ngayon kasi pinabilis Kinalat, may nagtrabaho, may nagkontrol, may nag-organize, may nagplano. Sino? Hindi yung Antichrist. At yun ang sabi ng Bible natin. Hindi ko sabi yun, sabi ng Bible natin yun. Turo ni Jesus yun. Ini-echo ko lang bilang lingkod ng Diyos. Natanggol ng Antichrist, kontrol lang buong mundo, at ito'y dress rehearsal niya. Ang full control magaganap sa Great Tribulation pag wala na tayo rito. So yun po ang tama. Yun ang totoo. Dapat yun ang thinking ng body of Christ mula sa fivefold pababa. Kay evangelical ka, kay full gospel ka, kay charismatic ka pa, kay ano pa yung theology mo, dapat yun yung alam mo. Dahil yun ang totoo. At yun ang turo ng Bible. Dress rehearsal ni Satan to. At sa sitwasyon, parang nagtagumpay siya. Kasi nakontrol niya buong mundo Economy, system, biyahe, pagkain, lahat. Nakontrol niya. Ang hindi niya lang nakontrol, yung na kay Kristo at nabuhay kagaya ni Kristo. Yan po ang tama. Dapat hindi yan ma-miss ng church. Kaya ako, abot ang panalangin ko, bumukas ang puso at isip ng mga leader ng evangelical na kapatiran at mga kapatiran sa Baptist, Methodist at EMLF at sa charismatic, full gospel at prophetic na makaintindi talaga. Kasi alam niyo, sa ganito mga pangyari at sitwasyon sa buhay ng tao, sa nagaganap sa mundo, hindi po pwede ritong baka sakali ka Kinakailangan siguradong alam mo ang ginagawa mo. Alam mo yung nangyayari. Saan to galing? Bakit ito nagkaganito? Alam mo rin ang sagot. Hindi yung haka-haka na sabi ng iba, hindi judgment ng Diyos tong COVID-19. Hindi judgment ng Diyos yung COVID-19. Gawa ng diablo to. Ayaw ng Diyos nito. Matthew 10:8, Jesus said, heal the sick, cleanse the lepers, plural, raise the dead, cast out demons, plural. Freely you have received, freely give. Bakit inuutos ng Lord sa ating pagalingin nyo ang mga may karamdaman? Hindi nyo sinabing try to heal the sick. Sabi niya, heal the sick, heal the sick, heal, heal. Amen. Pag hindi ka baptized ng Holy Spirit, kagaya ng mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, hindi ka carriers ng fullness ng glory ng Diyos, they will pray for the sick to be healed. Pero pag puspos ka ng Diyos, kagaya ng Jesus I heal, you will heal the sick. Anong ibig sabihin ni tatay? Ganito yon. O kapatiran ka sa evangelical, hindi ka puspos ng Diyos, hindi ka umaapaw sa glory. Akala mo lang yun, kasi bishop ka, akala mo, dala-dala mo na yung Holy Spirit. Ibig din, theology mo, mali. Tinanggap mo si Kristo, hindi naman baptism ng Holy Spirit So, paano ka napuspos ng Holy Spirit? Tinanggap mo si Kristo. At hindi ka naman pwedeng mapuspos ng Holy Spirit, malibang maligtas ka muna. So, magpipray sila, yung may sakit, gumaling, intercession yun. Pero tayo, hindi ganun ang sabi ni Jesus Heal the sick. Asan yung may sakit? Cancer, demonyo ka. Labas, be healed. Sila, ito lang yung parang ina-apply. Tayo, ina-apply natin ito at ina-apply pa natin ito. Ulitin ko Sila, ito lang ina-apply. Nagpipray sa may sakit, intercession. Tayo, hindi lang ito ina-apply natin, pati ito.
Nakita niya naman dito eh. O gano'n ka nakatagal sa wheelchair? 2 taon tayo. O gano'n katagal lang malabo mata mo? 10 taon. Dilat. Gano'n katagal lang namamagay mga ugat mo? Hindi ka makagalaw, mahaba na. Tayo, takbo, lakad. O ngayon, nagdadrive na siya. Namamasyal na. You have seen that by millions. Kaya hindi nyo ikakaboring yung panonood ng GSI Shield Facebook page. Sa dami ng healing testimonies dyan at mga miracle, malilipap yung spirit mo. Yun pa, sabi ko nga sa mga pastor, kaysa mga opya ka doon sa Amerikano, sa Singapore, kopyahin mo na lang yung turo ko doon sa GSI Shield Facebook page. So, ang daming miracle doon, daming testimony doon ko mga opya. Yung anointing doon, matatransfer pa sa'yo. Maintindihan niyo po yun. Yun yung pagkakaiba. Ako po ba'y nagtuturo rito ng malinaw? Sila pray ng pray. Lord, pagalangin mo si sister, si brother. Meron po siyang, cancer sa breast, kinikemo siya, ubos na pera. Baldado na yung katawan niya. Yun lang po sila. Ay tayo. Gano'ng katagal ka ng lumpo? 4 na taon. Tayo! Ito, agaw buhay. Sabi ng mga kapatiran, nag-interview, Lord, si pastor, buhay mo si pastor, Lord. Bigyan mo pa siya ng karagdagang buhay, Lord. Mabait naman si pastor, Lord. Ayun po yun. Intercession ay tayo. Hindi lang agaw buhay. Lazaro, bangon! Tayo! Labas! Tindig! Anong tawag doon? Obedience to Jesus Christ. Why obedience? Sabi niya, heal the sick. Iba po yung pray for the sick sa heal the sick. They pray for the sick, but we pray for the sick and heal all the sick. Hindi lang po lahat daw po na may sakit, pati po lahat ng ketongin. Sabi niya, cleanse the lepers. Raise the dead. Anong ipapagtaka ko kung 24 na patay yung binuhay ni Smith? Kulang pa nga yun eh. Ako naniniwala ko, umabot siya ng 100 years, baka 50 patay o 100 pa yung nabuhay niya. Kaya lang, yun na lang yung oras niya eh. Sabi ni Jesus, raise the dead. Hindi naman sinabi ng Panginoon, kung yung namatay dyan piliin mo ha. Kung sa tingin mo, sino dyan yung mabuting tao sa'yo at may mabuting konsensya sa'yo, yun yung buhayin mo. At yung may masamang konsensya sa'yo, kaya mo lang mamatay yun. Kaya naman ganun eh. Wala rin yung sinabi ko, ilang patay yung bubuhayin mo. Hindi naman ito bilangan ng patay na binuhay eh. Ang sabi niya, raise the dead. Tatay, ba't hindi ito ginagawa ng mga kapatid sa Evangelical, sa Baptist, sa Methodist, sa Presbyterian? Hindi lang ginagawa. Yun nga ang tanong, ba't di nyo ginagawa? Iutos ni Jesus yan. Kasama sa gospel yan. Or otherwise, kung priest ng priest po yung kapatiran nating leader sa Evangelical, Baptist, Presbyterian, priest ka ng priest ng gospel, ano pinipreach mo? Itong Book of Matthew, ito yung unang aklat sa gospel eh. Yung sabi na Lord, heal all the sick, cleanse the lepers, raise the dead. Anong sabi ni nanay? Nung kami galing ng Cyprus, pauwi ng Pilipinas, mag-stop over sa Dubai. 1 linggo po tayo ron. Parang ako po yung Apostle Paul na dumating. Kasi pag dumating ka ng Cyprus, ang mga Cyprus kasi may spiritual orientation yan. Ang apostol mahal nila kasi nga si Paul matagal sa Cyprus. Kaya pag pumunta ka ng Cyprus, meron dong monumento si Paul. So dinalaw ko nga yun.
May Jewish synagogue doon. Pumunta rin tayo ron. Kaya nung malaman nilang dumating ang apostol na kagaya ko, buong Cyprus open. Para akong prime minister, mga bahay bukas. Ako yung kanilang VIP guest. E nung umuwi na nga kami sa matagumpay na pagliligtas ng buong Cyprus na yan. Literal talaga, buong Cyprus niligtas ng Diyos. Buong Cyprus. Maliit na bansa lang naman yan eh. Pero napakayaman. Maliit na bansa. Talagang niligtas siya ng Diyos. Walang talk of the town doon, hindi may dumating na apostol. Invitation ko nga sa mga bahay nila. Kung hindi ko ikakat, walang tigil. Maya't maya, may nag-iimbita, punta ka lang bahay namin. Mga taga-Cyprus to. Mga kilalang tao, mga ma-impluensya, mga mayayaman. Naintindihan niyo yun? Pauwi na kami. May namatay nga doon sa eroplano. Kagulo yung mga tao. May doktor, may nurse. Pinamp yung dibdib. Maraming kumamot. Hindi naman nabuhay si nanay. So, ang layo namin sa kanya, ito ko, si nanay, 3 bata, kasi 5 nga lang kami nakabiyahe noon. That was 2007. Hindi ko alam kung ilang taon si Rapi, si Rachel, si Junjun, basta that was 2007. Ako, si nanay, 3 bata. Yan yung area ng babaeng namatay, kasabay namin sa eroplano. Sa loob ng eroplano, malaki eroplano, puno ng pasahero, daan, walang bakante, puno. Namatay si nanay. May doktor doon, may nurse, may flight attendant, lahat ng kailangan niya, binigay sa kanya, hindi naman siya nabuhay. Tumayo ako. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, ipapag-pray ko yung patay. Sabi niya, patay na yun. Kaya ako ipapag-pray because Jesus said, raise the dead. Hindi mo ba naisip na paano kung hindi siya nabuhay? Hindi ko problema. Sumusunod lang ako sa utos niya. Sabi niya, raise the dead. O pwede ko po ba kayong turuan? Hindi naman ako bubuhay sa kanya, si Kristo eh. Ano problema ko ron? Ang tungkulin ko lang sumunod, raise the dead. Alam niyo anong problema ng church? Aral ka ng aral sa Bible school. Gusto mo maging theologian. Marami kang doctorate na tinukuha. Position kiniklaim. Okay sa akin yan. Kung yan yung methodology mo sa buhay. Pero ang problema ng mga ito, simple sinasabi ni Kristo, raise the dead. Ano pa ipapaliwanag mo ron? Sabi niya, buhay mo patay, sumunod ka. Question, kung ito ba imposible, utos ni Jesus? Of course not, imposible. Ba't siya sinabing buhay niyo patay kasi posible. At bakit posible? In-empower ka nga eh. To heal all the sick and to raise the dead and cleanse the lepers and cast out demons. Sabi niya, raise the dead. Pag-pray natin, bumangon siya, mabuhay siya. Utos niya yun eh. Paano mo malalamang may power ka at nagsasabi siya ng totoo, malibang sumunod ka? Paano yan, tatay? Pinag-pray ko, hindi naman nabuhay. Pray ko uli sa patay. Hindi ako nagpapatawa. Ang problema kasi wala sa kanya eh. Wala rin sa patay eh. Maaari may kakulangan ka sa faith, may kakulangan ka sa understanding, may fear ka, umising ka. So saka ka-pray mo, matututo ka, mag-aayos ka ng sarili mo isang araw. Magugulat ka. Pwede kayong tumawa rito ha. Magsasabi ka pa lang na, bumango ka, sabi ng patay. Tatayo na ako. Nasa isang gawain ako noon. Namatay yung matanda. Sa gawain ng oras ng himala, atake sa puso. Bumagsak sa upuan, nag-collapse. Andito ako sa pulpito. Sabi ko, demonyo ka ng kamatayan. Lumayas ka riyan. Wala kang karapatang guluhin yung gawain. Nagkamali ka ng pinuntahan mo. Lumabas ka riyan. Sinanay bumangon, healed. Ngayon ang pumalakpak mga tao rito. Nanay Ellen, sabi ng taxi driver, patayin na po yung asawa niyo, wala akong narinig. Pinag-pray ko si nanay.
Hindi ng buhay. No, kayo nagsimula sa healing ministry, that was 36 years ago, hindi ko naintindihan lahat ng teaching ni Jesus dyan about signs and wonders. Hindi ko naintindihan lahat. Ang ginawa ko lang, sinabi niya, mag-pray ka sa may sakit, sumunod ako, at yung mga may sakit, gumagaling. Kasi kahit maintindihan mo lahat ng teaching niya, kung hindi ka naman maniniwala sa kanya, wala rin mangyayari. Kahit hindi mo naintindihan, maniwala ka may mangyayari. At pagka may nangyari, marami ka na ngayong maintindihan. Sabi ko nga nun, kahit itong earlier ko, lahat na may sakit, punta rito. Sabi ni nanay pa, malalaki yung mga bukol niyan. Nga hinahanap ko Para ibig sabihin, pumili tayo na maliit. Bakit pa? Hindi naman ako magpapalubog niyan. Si Jesus naman. Ang sabi niya lang, pray for the sick. At pinag-pray ko kayong lahat na may mga bukol, maliit o malaki, nasa loob, nasa labas, nasa gitna, nasa tagiliran. Labas! Dihil sila. Kayo mga pilay, unat yung paa, lukso, talon, lundag, tatay, takbo! Ecuador nga, kakatawa yung Ecuador Ecuador, siyempre, salita rong Kastila, yung aking interpreter, hindi naman magaling masyado sa English yun. Kaya minsan yung talagang sinasabi kong English, hindi naman niya natatranslate talaga sa Spanish language. Alam ko yun. Dumating sa punto na, sabi ko, Lord, hindi naman accurate yung interpretation nito Hindi na mahalaga kung na-translate niya ng maayos yung sinasabi ko o hindi. Sabi ko doon sa mga tao, taas kamay! Di kaya i-translate yun, taas kamay. Nung huli, hindi na ako nagsalita ng English. Hora de milagro! Hindi lahat sila nakatanggap ng milagro. May hirap pumalakpak mga tao rito. Tatay, ilang sinabi mo, nahil po sila. Grabe pong miracle sa kalsada yun. Umaislay yung mga pastor doon. Kung umikot po yung mga tao, yung mga pilay, kung magtayuan. Hora de milagro. Tatay, bakit sila lang sigaling? Kasi ang English ng hora de milagro, oras ng himala, miracle hour. Tawa Cagayan Valley. Yung mga tao ron, kahit Ilocano yung salita, may malalim pa pala ron sa Ilocano. Yung mga interpreter natin, mga anak, mga Ilocano na yun. Nahirapan pang mag-interpret kasi mga umatin, mas malalim pa ka Ilocano Meron palang secondary Ilocano pa. Hindi na nila maintindihan. Mahabang oras na uubo sa gitna. Sabi ko, paano ba to, Lord? Gabi na to. Tagal-tagal ng pagpapaliwanag ng interpreter nating anak. Sabi ko, ganito na lang gawin natin, Lord. Sabi ko, wag mo na interpret. Diyan ka na lang. Ako na lang bahala, tsaka ang Holy Spirit. Taas ko yung kamay ko. Sabi ko, hindi niyo man naintindihan yung sasabihin ko kasi Tagalog to. Ay importante na unawaan to ng karamdaman ninyo, mga demonyo dyan sa katawan yung lahat. Lahat kayo magsikaling lahat ng karamdaman. Layas! Hindi ko mali yung 200 sabay-sabay. Hindi naintindihan ng mga kababayan natin yung salita kong Tagalog. Hindi ko rin naintindihan yung Ibanag. Pero yung mga demonyo na sakit karamdaman, naintindihan ako, di nagsilabas. May tao po ba dito? Pumalakpak at sumigaw ng malakas yung tao rito. Amen. So, we are empowered to heal the sick. Not to try to heal the sick. Or to attempt to heal the sick. Sabi niya, heal the sick. Yun ang utos niya. Bakit ka pa mag-iisip ng iba? Ba't mo pa isipin na, gumaling kaya to, baka hindi gumaling. Okay lang, kung maliit lang sakit ito, baka malala na. Wala naman si Jesus sinasabi ng ganyan. Hindi niya sinabing suriin mo kung ano yung sakit niya. At suriin mo kung paano papagalingin yung sakit niya. No, ang sabi niya, pagalingin mo siya. And empower ka niya. Carrier ka ng glory niya. Nakatira sa iyo yung healer.
At ang iwasan na lang natin ito ngayon, when we heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and cast out demon, ay yung maningil. Yan ang iwasan natin. Bakit ang sabi niya, freely receive, freely give. At yun po yung ginawa ng mga naunang may healing ministry, nagpabayad, and they die a premature death. God bring them home. Kasi ninegosyo na yung power Ninegosyo na yung anointing. Yun ang iwasan ninyo. Yung may power, nag-pray ng pray kasi gusto, ang thought nila, maraming maglalabgip. Pag gumaling ito, maraming maglalabgip. Kasi sabi ng bishop namin, kung gusto mo magkapera, mag-pray ka na mag-pray sa may sakit. So kaya ang motivation niya ngayon, kung ba't siya nag-pray sa may sakit, yung labgip. Hindi yung for God so loved them. Hindi na yung compassion. So, nawala sila sa power. Kasi ninegosyo si Jesus. Ang ating layunin, wakasan yung paghihirap nila. Hindi para dumami yung love gift natin. Kasi pag ang tot mo love gift, hindi ka pa nagpipray, wala ka ng power. Pero pag ang tot mo magligtas, at kung kulang yung power mo, papunta ka pa lang doon sa ipapag-pray mo, pinupuspos ka na niya sa kalsada, sa sasakyan, kasi tama ang puso't motibo mo. Meaning to say, huwag tayo magkamaling saluan ng pagkita ng pera ang paglilingkod sa Diyos. Kung meron man tayong pangangailangan, iasa natin sa Diyos. Huwag natin gawing propesyon at hanap buhay ang pagtuturo at pangangaral at pagpapalayas ng demonyo at pag-i-evangelize. Ayaw ng Diyos. Hindi siya galit. Galit na galit siya. Ulitin natin na hindi siya galit, galit na galit. Huwag nating samahan ng pagkita ng pera ang paglilingkod sa Diyos. Huwag nating samahan. Yan ang pagkakaiba ng GCI Shield sa maraming fellowship at maraming reliyon sa buong mundo. Naintindihan niyo yan? Dahil marami pong gumawa niyan. Grabe yung healing ministry. Bandang huli, inuwi na sila ng Lord. Dahil ninegosyo ang power nila. Naglagay ng mga meeting para magkapera. Naglagay ng gathering para magkapera. Patawarin tayo ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa maling ehemplo nila. Naglalagay si tatay ng gawain para magpalaya, hindi para magkapera. Ano magkapera pinag-uusapan natin dito? Kadalasan nga, abonado ministry. Mas marami kami inuubos na pera para maggasolina. Huwag sumagi sa isip natin na maglagay ng gawain para magkapera. Napakarami pong gumagawa yan. Yan yung natutuhan ko sa Lord nung early years ko hanggang ngayon. At ako'y natutuwa na sa anumang tukso sa buhay ay nanindigan akong mabuhay sa katotohanan. At inuulit ko hanggang ngayon, kahit mag-isa ako at iwanan ako ng lahat, magpapakatapat pa rin ako sa Diyos. Dahil para sa akin, ang mabuhay para kay Kristo. At ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kung gusto niyang mamartir ka, walang lugi ron. Kung gusto niyang marapture ka, wala rin lugi. Pag na kay Kristo ka, wala kang lugi. Ang goal dapat ng lahat ng minister, pag naglagay ka ng gawa, hindi para magkapera, kundi para magpalaya ng bilanggo. Wakasan ang gawa ni Satanas at parangalan ng Diyos. Naalala niyo yung sabi ko noon? Hindi ko alam kung bakit isang araw nag-uusap kami ni nanay. Nakalipas lang ng mga araw. Nagulat ako na lumabas sa bibig niya. Sabi niya, alam mo pa, kung gusto ko ng pera, dami kong pera araw-araw. Sabi niya, ang daming mga anak natin, iniimbita akong pumasyal sa bahay nila. So yung version ko noon, hindi man binersyon ni nanay, yun ang ibig sabihin. Sabi niya, sa isang araw, 5 bahay lang ng mga anak natin ang puntahan ko. Ang dami kong pera kasi tsaka may maglalagay niya, papakainin pa ako. Pero mo, araw-araw kong gawin yun. Sabi niya, sa isang buwan, dami kong pera. Pero sabi niya, hindi ko ginagawa.
At ito na po yung karugtong niyang salita. Dapat yung mga anak nating pastor, ganyan, kaingat sa buhay. Pumupunta ka ron, hindi kasi may kailangan ka. Pumupunta ka ron kasi kailangan nila ng kalayaan. Alitin natin ha. Pumupunta ka ron, hindi dahil kasi may kailangan ka. Kasi may kaya yung kongregasyon natin. Lalo na bagong baba. Amen. Kagagaling na abroad. Kung sino man pa yan, may mga dala pa mga tsokolate. Makapal-kapal pa yung pitaka, dollar yan eh. Kung Saudi pa yan, kung United Arab Emirates yan, kahit pa paano, may pera yan. Hindi ka nagpupunta ron kasi may kailangan ka sa kanila. Nagpupunta ka ron kasi kailangan nila ng Diyos at kalayaan. Kasi alam niyo, ng early years ko, dami kong kaibigang pastor. At minsan, narinig ko yung usapan nila. Sabi nila, Pastor, punta tayo sa isang kapatiran kasi isang malaking fellowship eh. Siyempre, maraming attendee. Parang GCIC, maraming attendee. Meron sa abroad, meron sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa NCR. Kaya ang ginagawa nila, nung kinukuha yung pangalan ng mga taong kasama nila sa fellowship, kasi worldwide eh. Yung mga telephone number, tinatawagan nila para marami silang blessing. Tapos iba nakikiawa, nakikiluha, nakikiiyak. So marami silang dinadrama sa buhay. Yan sabi nila, Rene, sama ka sa amin. Kasi nga tawag nga sa akin, Rene. Kasi naging kaibigan ko nga sila eh. Sabi ko, saan kayo pupunta? Doon sa isang kapatiran, sabi niya, bagong dating eh. Daming pera yon. At least makakain naman tayo at baka may mga pasalubong. Hindi po ako sumama. Kasi yun ang dahilan eh. Pero kung yung dahilan, bubuhay ng patay, sasama ko. Pakaraming pastor sa buong mundo. Pero sino ang totoo? Palagay ko yung living like Jesus people yung totoo. Yan. Tsaka lagi nilang dinadalaw yung mga chapters na mayayaman ng attendee, malalakas mag-love gift. Doon sila lagi nagpupunta. Sa GCIC, hindi ganon. Yung hindi makababa, inaakit natin sa bundok. Sa GCIC, hindi ganon. Yung mga nasa ikat, nasa bukid at nasa baryo, yung ating pinupuntahan, binabangga natin ng mga yan para abutin. Sila yung mayayaman yung pinupuntahan ng mga chapters. Kasi mga chairman to eh. Doon sila nagagagala. Tayo hindi. Kung sino yung nasa mga bundok na yan, baryo, bukid, hindi makababa, umaakyat tayo ron para puntahan sila. Kung saan mayayaman, nandoon sila. Tayo kung saan may NPA, tsaka MILF noon, doon yung mga anak ni tatay. Binabaybay po yung kampo ng NPA, MILF, kasi may mga anak tayo ron sa kabilang bundok. Nakasan nyo yung palakpak niya. Kaya ng paalala ng Lord, freely you have received, freely give. Di sabi ng marami, kita nyo, yaman ko na, may aeroplano na ako, may barko na ako, may farm na ako, ang dami ko ng property. Kasi nasa healing ministry ko. Pinayaman ako ng Diyos. Hindi ka pinayaman ng Diyos, pinayaman mo sarili mo, ginamit mo yung anointing para kumita ng pera. Are you with me? Ang pinayaman ng Diyos, wala sa isip mo kumita ng pera kasi may power ka. Ang nasa isip mo maglitas ng kaluluwa at gamitin yung power mo para ipahiya si Satan. At dahil maganda motibo mo ang Diyos na nangakong He will supply all your needs, tapat na ikaw ay pinagpala. Sa araw, inuusap ako ni nanay, 2 ulit. Nag-iisip ako bakit niya laging sinasabi sa akin, totoo po ito. Sabi niya pa, katatapos lang ng malaking event, dakila ginawa ng Lord. Pag lagi tayong nag-uusap, lagi mo sinasabi sa akin, dapat bumiyahe ka. Sabi niya, wala ka lang inisip kundi mga bishop, mga pastor, yung church. Anihan ngayon ang kaluluwa. 2 ulit niya pong sinabi sa akin na ako po'y lumagay sa pag-iisip. Sa pag-iisip. I mean, iniintindi ko bakit niya inuulit-ulit sa akin yun. At nung siya'y nagsasalita, alam kong babae ng Diyos yung kalagayan niya nung nagsasalita. Bukod sa damo ko presence ng Diyos, yung authority niya bilang prophetess, ando dun sa likod ng sinasabi niya sa akin. Hindi ibig sabihin siya na yung tatay at ako na yung nanay. So ako pa rin yung leader, ako pa rin yung
namumuno, ako pa rin yung final word. Pero dahil babae siya ng Diyos, alam ko kung meron siyang pinapaabot mula sa Lord. So yun yung ibig kong sabihin. Not because dahil nagsasalita siya na yung tatay at si tatay na yung magsasubmit. Hindi ganun yun. So yun ang ibig kong sabihin, iniisip ko yung sinasabi niya. Then muli niya akong kausapin tungkol doon. Sabi ko, hindi ka naman nakakalimutan ang anihan ngayon eh. Alam ko yun. At kung bakit hindi mo wala sa puso at isip ko yung mga bishop, mga pastor, na kahit nasa bahay, inaabot natin, mga taga-ibang fellowship, mini-minister, sinusum, ginagather, mini-message, pinapaabutan, iniimbita, dumating o hindi. Kasi yun yung mandate ko, kasama sila sa aanihin. Yun yung mandate natin. At doon ko na naintindihan na yung palang ibig ipaabot ni nanay, somehow somewhere, no? Maybe she is testing me kung yung mind ko nawala sa church. And she found out na hindi. Anong sabi ko, napakarami nag 40 days para riyan. At yung notes ko, puno yan ng full blast na mandate. Ang mandate natin, hindi naman nations Church. Patungo ng mga bansa. Freely you have received, freely what? Give. Ako, ginusto ko ng pera. Ako, mahirap pong bilangan yung pera na makukuha ko kung sinamahan ko ng negosyo yung healing ministry. Kahit nasa kalsada tayo ng West Point, yung mga papel ng mga anak ko nag-aaral ng prep, tsaka kindergarten, kinuha ko, ginagawa kong brochure, attend. Oras ng himala, sa kalsada ng West Point. To-distribute. Tapos, nang medyo ma-upgrade yung ministry, tela na, sabit sa poste. Nung medyo na-upgrade yung ministry, kopumban, malaki-laki na yon, nugunting. So, libre yung mga healing noon. Yung kukunting offering sa kalsada ng West Point, doon pa napupunta para lang mag-imbita. Sa dami ng gumaling sa ministering ito, millions upon millions here and abroad. Kung sinamahan ko ng negosyo, kita niyo, ang daming pera yan. Anong malay niyo ron? Wala naman kayo ron. Wala naman kayong alam kung pinagpirahan ko yon. Pero lagi kong sinasabi, mas totoo ko sa Diyos pag nag-iisa. Mas totoo ko pag nag-iisa. Yung wala ba sa harap ng tao? Kasi marami totoo lang pag nasa harap ng tao Ako hindi ganon. The more nag-iisa ako at walang nakakakita sa akin, mas totoo ko sa Diyos. Kaya pag si nanay nagsabi, totoo yun. Sabi niya, ang lingkod ng Diyos, hindi dahil asawa ko siya, totoo siya. Totoo yun. Kasi alam ni nanay. The more nag-iisa ako, the more totoo ko sa Diyos. Yung iba kasi, totoo sa Diyos. Pag marami na siyang kasama, ganda na ugali niya, nasa pulpito na siya, yung marami na nakakakita sa kanya, nasa TV na siya, dami na siyang make-up, pati puso niya may make-up na rin. Naunawaan niyo yun? Tatay, hindi ganon. Ang ministeryong ito, hindi ganon. The more nag-iisa tayo, wala tayong make-up, totoo tayo sa Diyos. At kung ano ka nung nakatago, kapag labas mo, mas yun na yung ka. Nagulat ako. Sabi ni nanay pa, iniimbita ka ng mayor doon sa bayan niya. Sipin niyo yung mayor nag-iimbita. Hindi ka na mabanggitin yung bayan. Iniimbita ka ng mayor. Siya na raw bahala lahat ng pagdating mo sa bayan na yan. Sabi ko, ba't ako iniimbita? Gusto niya yung buong bayan maranasan ng Diyos. They understand that. Isa lang yan sa gusto kong maintindihan ninyo. Walang pupuntahan ng buong Pilipinas kundi lumuhod kay Jesus. Sabi ko, yung matagal lang sinasabi sa akin ng Lord Alam niyo kasi pag inulit niya isang salita, ang ibig sabihin, malapit na po siyang maganap. Kaya lagi ko inulit-ulit yung narinig ninyo.
Hindi ko siya inuulit para sa inyo. Una sa lahat, kundi para sa Diyos at sa akin na nakakaunawang is about to come to pass. Nire-remind ko yung sarili ko. At tinuturo ko sa inyo yung katotohanan dapat yung malaman. And lastly, divine healing is a seal of God's acknowledgement and proof to the world that Jesus Christ is the Son of God. Divine healing is a seal of God's acknowledgement and proof to the world that Jesus Christ is the Son of God. Ang divine healing po ay pagsiselyo o pag-acknowledge at patutuo ng Diyos sa buong mundo na ang Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos, ang Misaya, ang tagapagligtas ng buong mundo. Amen. Huwag natin kakalimutan yan. I love that. Divine healing is a seal of God's acknowledgement and proof to the world that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Seal, acknowledgement, and proof that Jesus Christ is the Son of God. I love that. Nakuha niyo po yung ganda po ng meaning na yan at revelation na yan. Kaya yung lahat po ng miracles na piniperform ng Panginoong Jesucristo in the power of God, the Holy Spirit, ay seal, acknowledgement, proof na siya ang anak ng Diyos, na siya ang Misaya. At lahat naman ng divine healing na piniperform natin, pati mga miracle, ay proof na ang anak ng Diyos ay sumasa atin at tayo ay sumasa Diyos. Yan ay seal, acknowledgement at proof na tayo ay mga anak ng Diyos. Na tayo ang mga hinirang ng Diyos. Hallelujah. Matthew 11:3-6. Ito po yung mga alagad ni John the Baptist. May inutusan niya na pumunta kay Jesus para magtanong kung siya nga ang Misaya. And I quote verse 3 of Matthew 11. And said to him, ito na po yung mga alagad ni John the Baptist, tinatanong si Jesus. And said to him, are you the coming one? Or do we look for another? Verse 4, Jesus answered and said to them, go and tell John the things which you hear and see. The blind see, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he who is not offended because of me. Go and tell John. Go and tell the world. Go and tell everybody. The blind see. The lame walk. The lepers are cleansed. The deaf hear. The dead are raised up. And the poor have the gospel preached to them. So ito pong sinasabi ng Panginoon na ginagawa niya na mga bulag ay nakakakita, mga pilay ay lumalakad, ang kitongin ay lumilini, sa mga bigay nakakarinig, ang mga patay ay nabubuhay, at ang mahirap ay nakakarinig ng Ebanghelyo. Ito pong sinasabi niya, itong mga himalat, tanda't kababalagang ginagawa niya, ay sinasabi niya na sabihin niyo sa lahat, dahil ito'y patotoo na ako ang anak ng Diyos. Isn't that so amazing? The Bible is so clear. The more na merong divine healing na nagaganap sa buhay natin saan man tayo pumunta, the more na nire-reveal natin si Jesus at sinasabi sa buong mundo that He is the Son of God and He is alive and He's coming again. Are you with me? Ulitin natin. The more na marami tayong ginagawang divine healing, miracles, na signs, wonders, and miracles ay common thing sa atin, a way of life, a part of our daily living, the more yan po ay testimony at proof that Jesus is the Messiah, the Son of God. At ito'y nagiging daan upang sila ay pumunta sa Kanya. Dahil walang tagapagligtas sa buong mundo, kundi siya lang. Kaisa isang tagapagligtas, siya lang. Wala nang iba. In closing, divine healing
is not a mystery. It is a definite action of the Spirit of God in the spirit, soul, and the body of men. Divine healing is not a mystery. It is a definite action of the Spirit of God in the spirit, soul, and the body of men. So to make the long story short, ang divine healing po'y gawa ng Diyos sa espiritu, kaluluwa at katawan ng tao. Kayo pong lahat ng mga may sakit at karamdaman sa NCR, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, sa Asia, sa Africa, sa Middle East, sa Europe, sa Israel, sa South Central America, saan man po kayong bansa sa buong mundo, God is a spirit. He's not limited by time, distance, and even space. Wala po kayong gagawin, kundi sundin po ang sasabihin ko. Number 1, papangunahan ko po kayo sa paghingi ng tawad sa inyong mga kasalanan. Pag wala na po ang kasalanan, madali niyong matatanggap ang gagalingan. Dahil kung bakit tayo nagkakasakit, ay may dahilan. At ano man po yung mga nangyari sa atin, iba-iba ang kaparaanan, pero ang pundasyon at kadahilanan ay isa lang. Ang sabi ng Bible, hindi ako ang may sabi. Pag may sin, may sicknesses, may diseases. Pag malala ang sin, malala ang sicknesses, malala ang diseases. At pag meron pong sin, sicknesses, and diseases, meron death. Kaya ang pagsisisi ng kasalanan ay napakahalaga. That's number 1. Number 2, maniwala po kayo na pag pinag-pray ko po kayo ngayon, ano man ang karamdaman nyo ay gagaling. Hindi ko po sinabing baka gumaling, ang sabi ko gagaling. Maniwala kayo na pagkatapos ko pong manalangin, ano man ang sakit nyo, kayo po ay gagaling. In English, you must believe that after I prayed for you, you will be healed. Not to be healed, but you will be healed. Ano man ang sakit nyo, kayo po ay gagaling. Ika-3, magsimula na po kayo magpasalamat sa Diyos sa inyong mga kagalingan. Magsimula na po kayo magpuri sa Kanya. Ika-4, magsimula na po kayo mag-testify na walang nagpagaling sa inyo, si Jesus Christ lang. Siya ang inyong dakilang manggagamot. And lastly, magsimula na po kayo mabuhay sa pagsunod. Ang ibig sabihin, mag-commit na kayo sa Panginoon ng gusto. Unahin niyo siya, yung pong ibig sabihin ng salitang, mitiin yung pagharian kayo ng Diyos. Na maghari siya sa buhay ninyo. Na siya ang inyong naging priority. Una sa lahat, higit sa lahat. May paghahari niya sa inyong buhay, ang ibig sabihin siya na ang Panginoon, hindi na kayo. Kaya lahat ng kailangan niyo, ibibigay na yan. Magsimula na po kayo mabuhay sa pagsunod, sa commitment sa Diyos. And then enjoy your health. Your perfect health, your permanent health, enjoy it. Sabihin niyo po ito ng malakas, papangunahan ko po kayo sa pagsisisi ng kasalanan. Sabihin niyo po ito ng buong puso. Patawad po kung ako po'y naghinanakit, nagtampo, natakot, sumama ang loob, nahabag sa sarili, naghinanakit ng malalim. Patawad po sa lahat ng ito. Sa oras na to, pinapatawad ko na po ang sino mang tao na nagkasala sa akin, na ako'y naghinanakit o nagtampo. Sige po, patawarin niyo po sila. Lahat po ng maalala niyong tao na kayo po'y naghinanakit, nagtampo, sumama ang loob, patawarin niyo po sila. Magpatawad po kayo. Hanggang may maalala po kayo. Dahil ang hinanakit po, ang takot, ang pag-aalala, ay nagdadala po ng malalang sakit at karamdaman. Diyan po nagsisimula ang kanser sa utak, sa dibdib, sa lalamunan, sa baga, sa bituka. Yan po nagpapalala ng diabetes. Yan po nagpapaalala ng sakit sa buto, sa bato, sa lapay, sa atay. Yung po mga sakit na yan. Yung po mga kasalanan na yan, ang hinanakit, sama ng labdampo, hindi pagpapatawad, galit, habag sa sarili, puot, at pag-aalala. Hingi po natin siya ng tawad. Yung po mga unbelief na yan, nawala na tayo ng pagtitiwala sa Diyos, nakalimutan na natin ang Diyos.
Pinagaling niya na tayo noon, pero nung tayo pinakaramdam, nakalimutan natin siya. Iba na pong in-apply po natin para tayo gumaling. We forget God. Hihingi natin ang tawad sa Diyos yan. Nagpatotoo na siya noon, pero kinalimutan mo naman siya. Malaki po siyang kasalanan. Ihingi natin ang tawad. Ay kung umiinom ka ng alak, ihingi mo rin ang tawad yan, itakwil mo siya. Kung naninigarilyo ka, ihingi mo rin ang tawad yan, itakwil mo siya. Kung nagdadrugs ka, ihingi mo rin siya ng tawad. Nakikiapid ka, hingi mo siya ng tawad, itakwil mo siya, nangangalo niya ka, hingi mo siya ng tawad, itakwil mo siya. Alipin ka ng kalaswaan sa pornograpo. Nakakasala ka ng pita ng mata, malaswang kaisipan, pangangalo niya sa puso, itakwil mo lahat yan. Hingi mo siya ng tawad. Pati pagsisinungaling, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagtawag sa mga patay, o pagpapagamot sa mga albularyo, espiritista, o pagiging albularyo at espiritista kaya, o pagiging mangkukulam, takwil mo yung pangkukulam na yun, pambabarang na itakwil mo lahat yan. In the name of Jesus. Yung paninirang puri, pagkukompromise, hindi dapat nagko-compromise ang Kristiyano. Akala mong compromise, hindi ka dadalhin sa mga karamdaman, nagkakamali ka. Door yan para ka magkasakit. Yung compromise na yan, yung worldliness na yan. Mas masarap pa sa'yo manood ng TV. Mag-TikTok. Magbasa ng dyaryo kaysa magbasa ng Bible at manood ng oras ng himala. Mas gusto mo pang manood ng TV kaysa manalangin, magpuri sa Diyos. Hindi pagkain ng tama, pag-abuso ng sarili sa sobrang puyat. Iba naman ay sobrang tulog. Pag-abuso din ng sarili yan. Pagkain ng wala sa ayos. Hindi pag-iingat ng katawan na bahay ng Diyos. Hingin natin siya ng tawad. Pakikipagtalik sa kapwa lalaki, sa kapwa babae, especially walang kasal. Pag sinabi kong walang kasal, ang tinutukoy ko ay lalaki at babae. Hindi lalaki sa lalaki at babae sa babae. Dahil hindi kayo pwedeng ikasal. Dahil siya, mata ng Diyos, siya po'y immoral. Malaking kalaswaan, kahalayan. Pagyurak sa sakramento ng kasal at kalinisan ng buhay. Baka adi ka sa pornograpo. Babae ka, pero adi ka sa larawan ng lalaki. O ikaw naman lalaki, adi ka sa larawan ng babae. Sa telebisyon, o sa ano pang magazine. Alipin ka ng espiritu ng kalaswaan, itakwil mo yan. Alipin ka ng espiritu ng kahalayan, itakwil mo yan. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. O baka ikaw ay nagmamataas, nabubuhay ka sa pride, pinagpala ka niya, imbis na mabuhay ka sa kababaang loob ay naghambog ka. Nagmataas ka. O baka pa nagpirahan mo ang Diyos, ginamit mo ang pangalan niya para magkapera ang gawain niya para yumamang ka. Napakalaki ng kasalanan ginawa mo. Yan din ang buhay ni Judas, kaya siya namatay at napahamak. Pinagpalit niya si Jesus sa pera. Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Lord.
At kung natakwil nyo na po ang kasalanang binanggit ko at kayo po'y nagpatawad na, sabihin nyo ito ng malakas ngayon. Panginoong Hesus, tanggapin mo po ako. Nagbabalik loob ako sa iyo, Ama. Ang mga kasalanang hiningi ko ng tawad ay tinatakwil ko. Hindi ko na ito babalikan pa. Panginoong Hesus, hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas at manggagamot ng kaluluwa ko at buo kong katauhan. Ikaw na ngayon ang Panginoon, hindi na ako. Pangunahan mo ako sa landas na matuwid. Susunod ako sa iyo. Magkukomit ako sa iyo. Magpapakatapat. At uunahin kita sa lahat ng bagay. Tinanggap ko na po ang iyong pagpapatawad. At kasabay ng kaligtasan ng kaluluwa ko. At kapatawaran mo sa mga kasalanan ko ay kagalingan ko sa lahat ng mga sakit at karamdaman ko. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay. Ako po yung mananalangin. At ikilaim po ninyo ang gagalingan ay sumainyo na. Cancer, I curse you. Die! Cancer sa dibdib, sa utak, sa lalamunan, sa mata, sa tenga, sa balat, sa buto, sa dugo, sa bato. Die! I curse you, cancer. Die! In Jesus' name. Glaucoma, catarata. Die! Cystoexis. Sakit sa puso, sa balakang, sa bewang, bato sa bato. Die! Cystoexis. Rayuma, goiter, myoma. Die! Problema sa spinal cord, sa pelvic bone, sipon, ubo, lagnat, trangkaso, COVID-19, Delta variant. Die! Pati yung kasinungalingan mo, die! In Jesus' name. Espiritu ka ng sakit sa dibdib, I rebuke you. Espiritu ka ng panghihina, panlalata ng katawan, I rebuke you. Matitigas na mga litid, mga ugat na nakakabit sa buto-mo't laman, lumuwag ka. I loose you. Lumuwag ka. At ang lahat ng pumipigil sa iyo para magsalita ka, I rebuke it. Come out of that mouth. And I command that mouth, be loose, be open, and speak the greatness of God. May wawalang bisa kay Almoranas na yan, die! Loose, die! Ugong sa tenga, die! I rebuke you. Get out of that ears. Singaw sa dila, die! Goiter, die! Lying demon, seducing demon, mga padala mo Satanas sa pamagitan ng mga mangkukulam mo, ng mga kalaswang kahalayan sa isip ng mga anak ng Diyos, gising sila o tulog sila, I bind you and I declare you are dead. Go! Get out! Iwanan mong isip nila in Jesus' name and never to return. Lungkot, takot, pag-aalala at pangamba, I rebuke you. Come out and never to return. Ketong, die! Galis, die! Alam mo, eksema sa balat, kirot, pamamaga ng katawan, die! I rebuke you. Get out! Iwanan mo ang katawan ng mga anak ng Diyos in the name of Jesus. Now, touch niyo po yung dalawang kamay. Claim niyo na po yung mga kagalingan. Magpasalamat na po kayo sa Diyos. Claim your healing. Begin to praise the Lord. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment.
Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.